Ikaw, Maui Spencer, wala kang pera sa Davao. Nagpapasagot ka lang ng plane ticket mo pag pupunta ka sa Davao. Poor ka. Okay? Poor ka. Sa Hong Kong, ni wala kang pantaksi. Poor ka. Si Pebbles mismo ang nagsasabi, poor ka. Pagkatapos ng EDSA Friday Group, sunod-sunod ang travel mo abroad, dala mo pa mga pamilya mo, handun lahat sa live mo, pag pinanood ng mga tao ang live mo, wala kang ginawa kundi manghingi ng pera. Oo. O ngayon, sige Maui, total nandito ka? Oo. Total nandito ka? At nagpapapansin ka ng bonggang-bongga? Can you explain? Bakit bigla-bigla? Kaya mo na ngayon? O, sumagot ka, Maui. Sumagot ka. Saan galing ang pera mo after EDSA Friday Group? Sagot. Wala ako sa'yo, Maui. Ano ang history mo nung nagraradyo ka? Oh, sagot, Maui. Dinamay mo ako dun sa mga rounds mo. Oo. Ano? Sagot, Maui. Dinamay niya si Oo. Nadian. Sige, Oh, explain mo. sagot, Maui. Ako naniniwala Diyos ko. Oh, kaya mo sagutin? Bilis, itibag mo. Sino ang may problema sa atin sa pera, Maui? Oh, sino ang may problema sa pera? Poor ka. Ako, nagde-demand ka sa akin, mag-liquidate ako ng pera. Immediately, I was able to do that. Ikaw, yung bank account, kung saan nagka-transfer ng pera ang mga tao para sa EDSA Friday Group ninyo, o para doon sa isang linggong rally sa EDSA, hanggang ngayon, di mo pa naliliquidate? Huwag kang mag-alala, since alam namin yung bank account, pagka nagkadimandahan, mapapalano namin yan. We can ask for a court order to open the bank account. Correct, para malaman natin kung magkano ang pumasok. So, buti ng dimandahan. Ano? Go, Maui! O, asan ka na, Maui? Asan ka na, ba't ka wala? Ano? Oh, akala ko matapang. Naku, nagbabiyahe ako from Batangas, ganyan-ganyan. Wala na akong pera, napapagod na nga ako. O, di ba? Ganun yung mga drama mo, ha? Ano yan? Oo. Kailangan pangpunta ko ng Davao. Sinindira. Diyos me. Oh, hindi ko muna sagutin sa live ni Madam para mapahiya sa Madam sa lahat. Correct! Oo! Maui, yung 10K na pinadala ko sa'yo, sana pinadala ko na lang sa charity. Oh, meron pa po ba dito na nagpadala ng pera kay Maui? Dahil doon sa kanyang pagmamangga sa EDSA rally? Magdayon na po, magsalita na po kayo nang ma-flash na po nating lahat. Ibabalik Oo. ni Maui sa kanila. Ibabalik yan ni Maui sa kanila kasi Ayun na! Ano ba? Left the group na? Left the group na. So, narinig niyo yun mga pre. No? Iba pala yung trip nitong si Maui. Yung may rally noon sa EDSA, di ba nandun si Maui? O, pag Spencer talaga yung pangalan o last apelyido, no? Kakaiba. May mga tinatago. Maui. Princess Maui yung kanyang pangalan eh. Kasi noong rally noon sa EDSA, 2024 yata yun. No? Nangolekta po sila ng pera. Meron pa yung naka-flex yung kanilang mga GCash account, bank accounts. Naglikom sila ng pera na para daw dun sa pondo dun sa EDSA rally. Bili daw ng mga pagkain at kung ano-ano pa, tubig. 'Di ba? Ang ending po, nareaksyonan po natin yon yung mga nag-rally doon. Gutom po, alas 3 ng hapon, wala pang kain. Tapos itong si Maui, sinisermonan pa yung mga matatanda doon, di daw makapag-antay. Yun pala, yung mga pera ng OFW na ginatasan niya, nasa kanya. Diba? Yung iba nasa kanya. Binulsa. Nga, yung mga uto-utong DDS na nagpunta ng rally. Sila, busog. Busog yung bulsa, puno yung bulsa. Pero yung mga nagatasan, nauto na mga OFW, naging uto-uto. Tapos yung mga nasa rally, uto-uto din, punta din doon. Sigaw ng Duterte. Gutom yung iba. Ha? Nagamit lang kayo. Ang talagang nabusog, itong kulangot na vlogger na to. And syempre, ito. Sila. Kaya nga nag-aaway-away po sila ngayon dahil po sa pera. Diba? So, ito po yung ating papanoorin ngayon at bibigyan ng reaksyon mga pre. Itong kanilang pag-aaway. Nang dahil sa pera, naglaglaga na. Diba? Yan yung napala. So, yun mga pre, no? Wait lang. So, ayan, okay na yung ating audio mga pre. Ayan. So, ayan, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaksyon, ayan meron po tayong Facebook page, Ballpoint Man 2.0. Huwag pong kalimutan mag-like and share sa ating mga pinupost sa Facebook. Ayan like na po kayo dyan, mag-follow na po kayo dyan sa ating Facebook page. At syempre mga pre, sa ating YouTube channel. Ayan Ballpoint Man 2.0. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe
para naman maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. So ayan mga pre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaksyon, panoorin nyo po muna yung video ito. Ako si Ballpoint Man, hatid ay katotohanan para sa mga Pilipino, isang Marcos suporta. Nagbablog para sa katotohanan at sumusuporta sa PBBM administration. Maraming mga fake news sa social media, kaya tara na at ating puksain ito. Ballpoint Man, isang vlogger na walang kinakatakutan, basta nasa katotohanan lang. Marcos administration ating ipagtanggol sa mga panirang kalaban na nang hihila. Pababa tayo na't magsama-sama pang ipagtanggol ang ating bansa laban sa mga mananakop, mga traidor na Pilipino. Huwag kukonsintihin, dumadami na ang mga mapanirang Pilipino sa administrasyon dahil sa impluwensya ng isang pamilyang maka-China. Kaya nandito na si Ballpoint Man, lalabanan ang pamilyang maka-China na sumisira sa bansa. PBBM ating ipaglaban, anumang mangyari. Dami nito madati, labang mapamano ang mangyari. So ito na nga mga pre, at bigyan po natin ito ng reaksyon. Ngayon, bakit po natin ito binibigyan ng reaksyon? Itong ganitong klaseng mga tao. Para po malaman ng lahat, no, na wala po talaga silang pagmamahal sa mga Duterte. Pera-pera lang po talaga. O tingnan mo mga OFW natin, 'di ba? Inuto-uto po nila. Lalo na si Maui. O 'di ba? Ini-scam. Anong tawag diyan? 'Di ba? Niloloko nyo yung inyong mga subscribers mismo. 'Di ba? Yan po ang tatak Dutae. Kasi kung talagang sumusuporta kayo sa administrasyon, hindi nyo pipirahan yung mga supporter ninyo. 'Di ba? Pero ano nangyayari? Bakit nyo pinagkapirahan itong mga kawawang OFW na mga uto-uto din? Kawawa na nga, uto-uto pa. 'Di ba? So, ito po, no, atin pong panoorin ang video ito. Sige, nandito si Maui. Patulan natin si Maui. Sabi ni Maui, Maui, game ka? Game ka? Sure ka? Okay, bulunera daw ako, mahilig mangolekta ng pera. Name a person na kinolektahan ko ng pera. Bilis, ita-transfer ko agad pabalik. You just tell me, you just give me. Teka, ang mga budol talaga, galit po sa kapwa budol. Diba? Katulad ni Maui. Akala niyan, nilalamangan siya nitong isang kulangot na to. Isang babaeng kulangot na to. Diba? Akala niya nilalamangan siya, so binanatan niya yung kapwa niya mukhang pera.
Okay, tuloy natin. Control number? Okay, control number? Proof na nag-receive ako ng pera? Ito transfer ko agad. Eh ikaw, Maui Spencer, wala kang pera sa Davao. Nagoy. Nagpapasagot ka lang ng plane ticket mo pag pupunta ka sa Davao. Naku. Poor ka. Okay? Poor ka. Sa Hong Kong, ni wala kang pantaksi. Poor ka. Naku, hampas lupa ka pala, Maui. Kulangot na bobo kang bayot ka pala na hampas lupa, tapos scammer ka pa. Diba? Ito hindi po mabilang yung mga OFW na nagpadala sa account ni Maui. Oo. Hindi po tigpipiso yung pinapadala ha. Libo-libo po. Imagine, rally sa EDSA. Sa'yo, karamihan ng pera ng mga OFW, sa'yo bumabagsak. Oh, hindi ka ba nahiya niyan? Nako. Oh, tuloy natin. Pebbles mismo ang nagsasabi, poor ka. Pagkatapos ng EDSA Friday group, sunod-sunod ang travel mo abroad, dala mo pang mga pamilya mo, handun lahat sa live mo, pag pinanood ng mga tao ang live mo, wala kang ginawa kundi manghingi ng pera. Ay, erase na Oo. yun. Oo, Nako. sige Maui. Ang hingi-hingi pala ng pera ito. Ibig sabihin, online limos. Nako. Grabe talaga itong mga dalawang walang kwentang tao na to. Nag-aaway-away. Yan po ang tatak Duterte, mga mukhang pera. Mga budolero. Nagmana sila sa amo nila eh. Diba? Mana-mana lang yan. Kung ano yung amo, ganun din po ang mga supporter, mga vlogger nila. Diba? Dito ka? Oh. Total lang dito ka? At nagpapapansin ka ng bonggang-bongga? Can you explain? Bakit bigla-bigla? Kaya mo na ngayon? O, wag sumagot ka, Maui. Sumagot ka. Saan galing ang pera mo after EDSA Friday group? Ikaw, saan din galing yung pera mo? Pare-pareho lang naman kayo. Huwag mong sabihin, hindi ka tumatanggap dyan sa amo mo. Ha? Huwag nga kami. Sagot! Wala ako sa'yo, Maui. Ano ang history mo nung nagraradyo ka? Oh, sagot, Maui. Dinamay mo ako dun sa mga rounds mo. Oo. Natin. Ano? Sagot, Maui. Actually, kahit ako rin, nadami din ako. Dinamay niya si... Dapat pinaakyat mo. Oo. Yun, sige. Oh, Explain mo. sagot, Maui. Ako naniniwala Diyos ako. ko. Oh, kaya mo sagutin? Bilis, itibag mo. Sino ang may problema sa atin sa pera, Maui? Oh, Actually, halos lahat naman kayo may problema sa pera eh. Kasi hindi nyo naman gagawin yung paninira at pangwawalang hiya sa administrasyon kung hindi kayo nagkakaganyan. Kami din, nagkakaganyan kami sa pamamagitan ng aming YouTube channel. Kaya nga lang, hindi po kami yung tao na mahilig manira, kumita lang ng barya. Yun yung katotohanan dyan. sino ang may problema sa pera? Poor ka. Ako, nagdademand. Hampas lupa ka lang pala, Maui eh. O, baka ano to, yung mga pera ninyo mga OFW, baka ilang titi na kaya yung natsupa nito. Pinambaya dun sa mga lalaki niya. Sigurado yan. Mukha pa lang, mukhang kakain na ng kalabaw, May travel ka pang ibang bansa, hindi mo naman pala pera pala ng mga OFW. Imagine nagpapakahirap po kayo mga DDS dyan sa ibang bansa, tapos pinapadala nyo lang dito? Porkit DDS to? Pinapadala nyo? Kung pinadala nyo sana sa inyong mga kamag-anak na naghihirap, di sana nakatulong kayo. Ang nangyari kasi, pinadala nyo dito tinulungan yung, anong naitulong nyo dito? Binigyan nyo ng pera para meron siyang pang travel at meron siyang pantsupa ng lalaki. Yan po yung maliwanag dyan. Ka sa akin, mag-liquidate ako ng pera, immediately I was able to do that. Ikaw, yung bank account, kung saan nagka-transfer ng pera ang mga tao para sa EDSA Friday group ninyo, o para doon sa isang linggong rally sa EDSA, hanggang ngayon, di mo pa naliliquidate? Huwag ka mag-alala, Nako. since alam namin yung bank account. Pagka nagkadimandahan, mapapalano namin yan. We can ask for a court order to open the bank account. Correct, para malaman natin kung magkano ang pumasok. So, buti ng dimandahan. Ano? Go, Maui! O, asan ka na, Maui? Asan ka na wala? Ano? Oh, akala ko matabang. Sagot. Sagot. Diyos ko. Oh, tangina from someone na walang pambayad ng taxi sa Hong Kong? Talaga? Nakapag-Disneyland bigla kasama buong pamilya? Japan? Singapore? Thailand? UAE? Ara? Ang sakit niyan sa mga OFW yung tanga na mga DDS. Yung padala kayo ng padala, tapos pinang travel niya lang sa ibang bansa. Yung akala nyo itutulong dun sa rally para pambili ng mga pagkain, mga tubig, yung pala binulsa. Masakit yun, di ba? Yan po yung kaibahan namin sa kanila. Kami yung mga PBBM vlogger po.
kung ano po yung mga pinapadala ng mga OFW, napupunta po talaga yan sa sa mga pagkain, lalo na pag may rally. Minsan may nagpadala sa akin na isang OFW, 2,000. Oh, 2,000 pinadala sa akin para doon sa gaganaping rally. Ang ginawa ko, bumili ako ng Jollibee, fried chicken sa Jollibee, of course, may rice na yan, 'di ba? And then, sinend ko yung resibo doon sa nagpadala. Okay? Ganun po yung ginawa ko. Kaya para daw yung sa aming mga vlogger para may makain kami. Ang problema, pagdating namin doon sa rally, abala po ang lahat. Hindi po, yung mga kasamahan kong vlogger ayaw kumain. Ayaw kumain ng kanin kasi busy, no? So, ang ginawa po namin, yung mga pagkain na dala ko, pinamigay po namin sa pulis. At least, 'di ba? Napakinabangan. Napakinabangan yung pinadala ng OFW at hindi po binulsa. Yun yung klaro diyan. Dapat kasi may mga resibo kayo na eto dito napunta yung pera nyo. Paano nga kayo bibigyan ng resibo kung kung talagang binulsan nyo? 'Di ba? Sus, Mariusip naman. Tuloy tayo. Ay, all in December, January, February, March. Ano, naka-business class ka? Sagutin ni Maui. 4 months? Diyos me. Kaya ni Maui. Kaya mo yan, Maui. Sagot. Bilis. Ba't hindi kaya? Resibo. Asan na? Ba't hindi kaya? Anong yun, Maui? Ngayon, expect natin, etong Maui Spencer na to, aka Julius Melanio, meron na namang 100 post yan. At itatag ako at kung ano-ano ang sasabihin. Okay? Ikaw, Maui, poor ka. Nagkapera ka lang after nung nagrarally-rally ka sa EDSA. Nako, ibig sabihin, wala talaga siyang pera. Kumita lang dahil sa mga OFW. Hindi kita yun. Pambubudol yun. Pera ng iba, binulsa mo. Yan yung klaro dyan. Wala kang pera prior to that. Grabe ka naman, madam. Sinasabi mo, ginamit lang ni Maui yung EDSA? Hindi naman nakamang kasi Maui. Tamo? Sasabihin, ang sigaw ni Maui, Duterte tayo, mahal natin si Tatay Digong, ganito, ganyan, bla bla bla. Yung pala, hindi po totoo yun. Ang mahal po ni Maui, yung laman ng bulsa niyo mga OFW. Tapos may naglagay agad sa, siya ng GCash. Naglagay agad siya ng GCash niya para doon nyo daw isisend yung mga pera na galing sa ibang bansa. And of course, meron ding bank accounts. 'Di ba? So, doon nyo daw po isisend yung mga pera ninyo. Hindi yung mga uto-uto, nag-send naman. Kaming mga PBBM supporter, kung may matanggap man po kami, nakakarating yan doon sa mga Pero ako simula nung pumasok ako dito sa politics, 2,000 po yung pinadala sa akin. Yun lang talaga. Wala nang iba. And then, binili po natin ng pagkain yun. Pero, yung iba dyan, tingnan mo, hindi na mabilang kung magkano yung napadala sa kanilang pera, pero ang tanong, nakarating ba doon sa mga kawawang pinagre-recruit ninyo? Nga. 'Di ba? Kaya ngayon may natutunan ako sa pag magrarally pala, hindi na importante yung pagkain. Tubig po yung importante. Mainit. 'Di ba? Yan yung napansin ko habang nag-attend ako doon sa mga rally, no? Unang-una talaga tubig. Yung pagkain pwedeng Skyflix na lang kasi hindi ka naman makakakain ng buwelo doon. Siksikan yung mga tao. Di ba? Tsaka ka na lang kumain pag uwi ng bahay. Tuloy natin. Manggagamit ng mga OFW. Naku, hirap na hirap nga ako dito. Naku, nagbabiyahe ako from Batangas, ganyan-ganyan. Wala na akong pera, napapagod na nga ako. Di ba? Ganyan yung mga drama mo, Ano yan? Ang pangpunta ko ng Davao. Sinindira. Ano yan? Nagpaparinig. Diyos me. Agree naman kasi. Bilis, tamang-tama. Daming tao nakikinig dito. Magkaalaman tayo. Sa Facebook wala namang tao dun eh. Kaya hindi ka sinasagot doon. Sige, ibig mo You tell me, Maui. Bilis. Mas maganda sa daming tao, mas maraming makarinig. Kung gaano ka, hindi mapagkakatiwalaan sa pera. Ako, I think At pinupunas mo sa akin, yung iyong pag-uugali na hindi mapagkakatiwalaan sa pera. Diyos me. So, ibig sabihin, ikaw mapapagkatiwalaan ka sa pera. Pare-pareho lang kayo. Yung amo nyo nga eh. Yung amo nyo, si Digong, si Sarah, mapapagkatiwalaan ba sa pera yan? Mariusip naman.
Huwag nga kami. May advice ako, Maui. Hindi mo muna sagutin sa live ni Madam para mapahiya sa Madam sa lahat. Correct, oo. Na viewers na. Sa 1,644 na followers ko, Di ba? ipahiya mo ko. Followers, 1,644 na followers. Kabobo din ito ni Joey eh. Viewers, hindi followers. Tanga. Ay, naku po. Tanga-tanga talaga. Please. Oh. Hindi kaya mo yan. Oh, ayan, sabi ni Bingy BNG, Maui, yung 10K na pinadala ko sa'yo, sana pinadala ko na lang sa charity. Oo, may 10,000. Oh, yan na, naglalabasan na. Basta Maui. Oh, Chat. oh, Maui. Oh, eto, may nagpadala sa'yo 10K. Nasan na? Papaliwanag yan. Oh, ayan oh. Maui, yung 10K na Pati 10K pinatus. pinadala ko sa'yo, saan Kung pinadala sa... mambubudol ka lang ng Maui, dapat milyon-milyon na. Ba't nagtsatsaga ka sa barya? Sana pinadala ko na lang sa charity. Oh, meron pa po ba dito na nagpadala ng pera kay Maui? Dahil doon sa kanyang pagmamangga sa EDSA rally? Magdayon na po, magsalita na po kayo nang ma-flash na po nating lahat. Ibabalik yan ni Maui sa kanila. Mm. Ibabalik yan ni Maui sa kanila kasi Mm. Mm. Ayun na, Ano ba? Left the group na? left the group na Maui. Akala ko ba matapang? Block na tayo lahat. Maui ako. Oh. Hindi ko na expect na nandiyan ka. Confident. O bakit? Kung makaparinig ka sa akin. Correct. Did you honestly think tatahimik ako? Oo. Baka pasensya ko. But, Ano na? Ano na, Maui? Ang nasasaktan lang ako. Na, baka naman chinutsupapa, minamadali nyo kasi. Oo, hayaan nyo muna. Ayan. Ito, Maui. Mukhang, tingnan mo yung mukha ni Maui, oh. Hindi ka nakapuntang Menjola. Eto, Samahan mo kami. Eto, sabi niya na-stuck siya sa HK, nakabalik na pala ng Pinas. Kasi yun yung drama niya na nasa Hong Kong. Yung cellphone daw niya, kung saan, nandun lahat ng mga banking kinembot niya, ginigyan na nawala. Pero nakuha niya last day before umuwi from Hong Kong to Manila. Very good timing! O, di ba? Ganon. O, ito pa, isa pang story sa'yo, Maui. Isa pang story sa'yo. Bakit hindi mo mabanatan si Martin Romualdez? Pinakamabigat mo nung bano kay Martin Romualdez. Ang banoslo. Yun ang pinakamabigat. Tapos ito pa, Maui. Biruin mo, 37 tayong noisy. Ikaw lang ang in-excuse ng Tricom. hindi dalawa sila. Sino yung isa? Abu Dhabi. Hindi siya excuse. Ay, oo nga pala. Hindi na binabanggit at all. Wow, Pero, si Pimentel at saka si Pimentel at saka si Dan Fernandez, in-excuse nila si Maui. Wow. Oo nga pala. Why? Oh, ba't na-excuse ni Dan Fernandez? Akala ko ba noisy 37 ka? Tama na tayo. Oh. Ano na? Bilis. 5,210. Ay, kasi. Pinatala ko rin sa'yo, padala kayo yun. Sorry. May resibo ka. Kaya may resibo kami. Girl, hindi lahat. Yan yung damage ko. Hindi lahat. Not everything is about Maui. Oo, ayan. Nasaan na si Maui? Excuse si Maui kasi nasa abroad daw. Bakit nasa abroad din si Harlika? Oo. Nasa abroad din si Edwin Hamora. Si Cas nasa abroad din. Oo. Sinontent sila. Oo. Oo, kamusta? Oh, bakit ikaw lang ang Maui ang bukod tanging excuse? Diba? Hinahanap ko nga siya kasi nag-post siya na nandun siya sa Hmm. hearing, di ba? Oo. Pagkatapos, the audacity mo na sabihin, pagkatapos ng April 8, kasama mo pa yung kaibigan mo na si Channel 167, nagpapanggap ka na nandun ka sa hearing, na nag-attend ka sa Tricom hearing, na ang kumukuha ng picture ko ay si Channel 167. Oh. Tapos kayo yung dalawa, yung bida-bida, okay? Kayong dalawa yung bida-bida, Oh, yan yung problema. Away-away dahil sa pera. kinukuha na niyo ako ng picture, Ah, pagkatapos sasabihin mo, Maui, ang press release mo ay nandun ka sa likod ko. Ano na? Bilis! Oh, galit na galit ka sa akin, bakla. Oh, panay kang parinig kang putang ina mo ka. Oh, lahat ng dumi mo sa akin mo pinapahid putang ina mo. Oh, What she said. actually, kung titingnan din yung pagmumukha mo, Joey, madumi din yung mukha mo eh. Pareho lang kayo, wag na kayo maglaglagan. Dapat yung mga madudumin tulad nyo, nagkakaisa. Ha? Kasi pareho kayo eh. Pareho kayong dumi. Ha? Wag kayong wag feeling mas mataas ka pa sa kanya, pare-pareho lang kayo. Ha? Mga walang silbi, mga fake news, 'di ba? Mga mukhang barya. Wag mukhang pera, mukhang barya, 'di ba? Pare-pareho lang kayo. Kunyari sumusuporta kayo kay Digong sa mga Duterte. Weh! Katarantaduhan 'yan. Hindi yan totoo. Pera-pera lang yung ginagawa nyo. Kaya, alam nyo bakit ko masasabing pera-pera lang ginagawa nyo? Kasi kahit fake news, ginagawa nyo na. Ha? Nagpe-fake news na kayo, nagmumura-mura na kayo dyan ng... Okay lang magmura eh. Murahin nyo yung karapat-dapat murahin. Pero yung minumura nyo, yung mga matitinong tao, o ngayon, nagpapakalat pa kayo ng fake news. Kaya hindi po ako maniniwala na walang natatanggap itong mga to sa kanilang
amo. Oh, 'di ba? Yan yung klaro diyan. Oh. Ano, ba't hindi ka makasagot ngayon? Papapansin ka na naman, pagkatapos like na naman ng mga, ng mga troll account yung post mo. At ilalike mo yung sarili mong post. Diyos ko. Oh, so ngayon, lahat dito na naniniwala pa rin kay Maui Spencer, aka Julius Melanio, aka Maui Becker, aka kung ano-ano pang account na nabuhay na matay dahil ang dami-daming utang sa mga tao at dahil hindi siya maka-comply doon sa mga demand sa kanya, nagpapalit na lang ng account. Kanton, baka sa Bilis. Kaya lang ni Maui. Hindi porket hindi ka pinapansin, hindi ibig sabihin, okay, Pinapalampas namin yan. pinapalampas. Oh, putang ina mo. Oh, bilis. Tapos ako pa daw yung bida-bida. Kaya ni Maui, hindi papahiya ni Maui. Lahat naman kayo bida-bida. Kaya pala itong si Maui, naalala nyo, may picture akong pinakita sa inyo noon. Gumanon si Maui ng kilikili niya. Tapos may isang matanda na kaganon sa ilong. Straight yun eh. 7 days rally. Straight yun. Tapos nandun si Maui. Walang ligo-ligo. Oh. Muntik nang mahilo yung matanda dahil sa amoy ng kilikili nito ni Maui. Ano kasi? 7 days contract. Walang ligo-ligo. Patuloy. Maui yung mga followers na. Oo. Di ba, Maui? Oo. Huwag ka papahiya, mapapahiya yung mga followers mo. Yung mga followers na siya, siya lang rin naman. Hindi, naniniwala ako. Maui, alam mo yan. Mapapahiya yung mga followers mo. Ako, follower ako ni Maui, tapos pag ganyan na binabala, Oo. hindi sasagot. Mapapahiya ako. Naniniwala ako na hindi yan gagawin ni Maui. Oh, ano na? Teka. Ano na? Ako yung pinuputang ina nyo Tigilan nyo ako Kala nyo aatrasan ko kayo? Diyos ko. Kala nyo, atrasan ko kayo, Diyos ko. Eh, nung umakyat ako sa'yo, ba't ka umatras sa akin? Binaba mo ako. Kawawa ka naman. Partida magalang pa ako dun, Hindi pa kita nang binababoy. Pero bakit? Bakit iniiwasan mo ako? Walang hiya ka? Duwag ka pala eh. Tuloy. Hindi mo man i-explain. Dito lang. Oo, kaya yun, Diyos ko, magtatago ka lang naman ng mga resibo. Problema dun. Anong problema sa liquidation? Kasi, Resibo lang naman yan. Receive mo yung pera. Saan mo Oh, ginamit? yes. wala akong nilalangaw ang sa Fridays, dumadating ako sa inyo. Tapos, walang kasalanan. Suddenly kasama ako sa pinarito ninyo. Oh, pati si Attorney Zoraida. Zoraida tuloy. Sorry. Dinadamay nyo na sa isyong yan. Dinadamay nyo daw siya. Hoy, wag kasi kayo mandadamay. Sobra na kayo, ha? Tapos hindi pa nandito sa iyo, di ba? Ilang beses, kamusta ang NBI mo? Tinindigan kita sa NBI mo? Huwag mong tindigan. Dapat nakaupo ka lang. Mali mo din yun, eh. Ito na nangila sa akin. True. Kaya ko piniplay lang ito para malaman nyo na nagkakagulo na po sila sa kabila dahil sa pambubudol po ng kanilang mga kasama. Gulo-gulo na. Tapos na eh. Di ba? So, bookingan time na. Kasi yung mga yan, nag-iinggitan po yan. Kasi ako, naniniwala po ako na si Maui po ang mas malaking nakupit dyan sa rally-rally nila sa EDSA. O, mas malaki. At mo, pinagkaisahan si Maui. Kinainggitan. Si Maui naman kasi, mautak din, budol din to eh. Magaling mambudol, mautak. Mga OFW, nga. Shoutout sa mga nabudol niya, ha. Kaya kung kayo mga OFW kayo, may mga binudol sa inyo or kung sino man na mga DDS yung nambudol sa inyo, wag niyong kalimutang tawagan si Ballpoint Man. Expose natin yan. Akong bahala dyan. Kahit DDS kayo, sige, tutulungan ko na kayo. Kawawa naman kayo eh. Para lang malaman kung magkano yung nawala sa inyo, magkano yung binudol sa inyo. Akong bahala dyan. Ayun, sabi ni Jason, takin mo Joey, ang hirap mong kaaway. Ito totoo lang. Mahirap bang kaaway si Joey? Yun na yun. Napaka-weak naman yan. Mahirap ng kaaway. Kaya nga no? Nung umakyat ako sa channel niya, binaba ako. Bakit mo ako binaba? Ay, nako. Sayang talaga. Totoo lang. Alam nyo, hindi pa, I am hoping na hindi umubra yung mga explanations ko doon para matawag ka uli sa NBI. Kasi ikaw, sa lahat ng nakatambay, doon sa rant ni VP Inday, doon sa sa mahaba niyang diskurso, ikaw ang pinakahinahanap ng NBI. Ikaw ang nagtanong. Kasi ikaw yung nagtanong. Ikaw ang nag-set off. Ayun.
Baka naman kinabahan ka na doon kasi matatakutin kang putang ina mo ka. Kaya ka, nagiging double agent. Kunwari, panggap-panggap, Duterte, ganyan-ganyan. Pero, nakikipag-cooperate na Lahat sa mga naman kayo mapagpanggap eh. Oh. nagugurgur kay Inday. Oh, posible, di ba? Kasi natakot ka doon sa NBI. Kasi nga, matatakutin kang tanga ka. Oh. Ano na? Bilis! Ay, wow. Bilis, idemanda mo ako para putang ina mo. Welcome. Ay, pero ang pinakamadaling patunayan. Oo. Kasi tatago mo lang yung resibo tapos compute. Akala mo okay lang yung ginagawa mo sa akin? Lagi mo akong pinopost? Akala mo okay lang? Tang ina mo. Kinokolekta ko yan lahat. Oh. Dahil sa Tapos ano mo, ilo mo sa puwet mo. Kolektahin mo, ilo mo sa puwet mo. Oh. Bili ng tubig, nasaan na yun? Nasaan yung pinambili dapat ng Oo. pagkain? Oh, yan ha. May tanong si Attorney Zoraida. Zoraida tuloy. Sorry. May tanong si Attorney. Nasaan na daw yung pambili ng pagkain, pambili ng tubig? Naalala nyo, nung rally na yon nandun si Maui. Oh, nandun si Maui. Diba? Nag-live siya noon and then yung mga matatanda doon, alas 3 na po, wala pang pagkain, wala pang tubig, gutom na yung iba. Pag Spencer talaga, tingnan mo si Spencer Lacalle, pareho-pareho yung mga budol yan eh. Mga animal na yan. Pare-pareho yung budol yan. Basta Spencer talaga, grabe. Magtayo, si Spencer Lacalle at ito, magkamuka. Oh. Ito naman, mukhang ano, teka lang, sino ba yan? May tumawag, wait lang po ah. So ayan mga pre, tuloy na natin. Pasensya na naputol yung ating reaction. May tumawag lang. Tuloy natin. Transport. Oo. Bakit si Maui laging overseas pag may hearing? Ha, 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 ha. Well, sagutin mo, Maui. Anyway, wala nang saysay siguro ito kung itutuloy ko natin. Basta kaya ko lang ito binigyan ng reaksyon kasi gusto ko makita ninyo kung gaano sila kaano sa pera. No? Gaano sila kabudol. Ha? Yun po yung purpose sa reaction na to. Pag DDS talaga, matik yan. Budol. Ngayon mga pre, eto na. Bigyan po natin ng reaksyon itong isang video patungkol po kay Manny Pacquiao. Ayan na, panoorin po natin yung video ito. Senator and People's Champ Manny Pacquiao is officially a degree holder. In time for his 41st birthday this December, Manny received this present, a Diploma of Bachelor of Arts in Political Science, Local Government Administration from the University of Makati. Ayan na, noon minamaliit nila si Pacquiao kasi wala daw pinag-aralan pero tingnan nyo, Senator Manny Pacquiao graduates from college at sa edad na 41. Ayan na, so ang balitang ito ay 5 years ago pa. Ganun po si Manny Pacquiao, talagang may pagpupursige. Tapos kung iboboto po natin ito mga pre, mas maganda rin kasi unang-una, may takot po sa Diyos. May takot sa Diyos at suportado po yung administrasyon. 'Di ba? Mahirap naman yung iboboto natin yung ayaw sa administrasyon. Anong gagawin niyan pag nasa Senado na? Ang makipag-away lang. Ang kumontra ng kumontra, gano'n naman yung gagawin nila eh. Pero dahil nandyan po si Senator Manny Pacquiao, ay ang suportahan po natin yan. Okay? Kasi ang pupukusan naman niya, pabahay po. Okay? Ayan, tuloy natin. Senator Manny shared his gratitude on Facebook saying, quote, "I am excited to receive my diploma and display it on the wall. I dedicate this to my very beautiful and very supportive wife, Jinky, and to our amazing children, Jimwell, Michael, Princess, Queenie, and Israel." So ayan si Manny Pacquiao po, talagang may pagpupursige na makapagtapos or mag-graduate po. Ganon din po ang gagawin niya sa Senado. Kung ano yung kanyang mga proyekto pabahay, ipupursigin niya po yan. Tatapusin niya po yan. Kasi si Manny Pacquiao po ay may pusong mahirap. Okay? May pagmamahal sa mga Pilipinong may hirap. Bakit po? Kasi dyan po galing si Senator Manny Pacquiao. Naiintindihan niya po yung nararamdaman ng mga mahihirap. Kumpara doon sa iba na kiniklaim nila mahirap lang daw sila. Pero tingnan mo, si Digong, mahirap lang daw sila Digong. Pero kinakawawa nila yung mahihirap. Ang tanong, si Manny Pacquiao, isa ding mahirap yan. Kinawawa po ba yung mga mahihirap? Hindi po. Tinutulungan pa nga ni Manny Pacquiao. Diba?
tinutulungan niya. Pero yung mga pagtanggap na mahirap kuno, galing sa hirap, walang pera, tingnan mo, pumapatay sila ng tao. Sinong pinapatay? Yung mga mahihirap din. Diba? So, suportahan po natin yung matinong senador na si Senator Manny Pacquiao. Diba? Kasi may galing sa mahirap, may pagmamahal sa mga mahihirap. Hindi katulad ng iba, ginagamit yung mahihirap para lang iboto sila. Pero si Manny Pacquiao po, hindi po. Totoo pong tao yan. Pero yung mga DDS, mga aso yan eh. Oo. Pati nga mga jeepney drivers, minura nga ni Digong eh. O mga mahihirap yun, butante yun. Isa yun sa mga bumoto sa kanya pero pinagmumuran niya. Diba? Tama ba yun? Hindi. May tama ka na kung ganyan ginawa mo. Diba? So anyway mga pre, yun lang po muna yung ating video ngayon mga pre. At ayan sana po. Ayan sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated kayo sa mga uploads natin. And syempre mga pre, meron po tayong Facebook page. And huwag kalimutang mag-follow sa ating Ballpoint Man 2.0 na Facebook page. Ayan. At sa mga bago po nating subscriber, maraming salamat po sa inyo lahat. So bago po tayo magtapos, panoorin po muna natin ang video ito. Ako si Ballpoint Man, hatid ay katotohanan para sa mga Pilipino. Isang Marcos suporta, nagpa-vlog para sa katotohanan at sumusuporta sa PBBM administration. Maraming mga fake news sa social media, kaya tara na at ating puksain. Ito Ballpoint Man, isang vlogger na walang kinakatakutan. Basta nasa katotohanan lang Marcos administration. Ating ipagtanggol sa panirang kalabanan ng hihila. Bababa tayo na't magsama-sama pang ipagtanggol ang ating bansa laban sa mga mananakop, mga traidor na Pilipino. Huwag kukonsintihin, dumadami na ang mga mapanirang Pilipino.